Speaker Martin Romualdez, ang panawagan ko lang naman sa kanya mag-ingat-ingat lang siya sa kamera. Well, una, ba't kami ho'y humihingi ng audit? Lahat po nakikita nyo ho'y nandito sa likuran namin, yan po yung mga nagbabayad ng buwis, especially yung mga OFW. So bilang isang public servant, karapatan namin na malaman kung saan napupunta ang pera ng kaban ng bayan. Kaya nga sabi ko kanina, sana huwag sila magtago sa concurrent resolution. Magkaroon sila ng voluntaryo na bilang public servant para maging transparency ba, na ipakita ko nila yung kanilang audit para wala problema, di ba? Not unless kung may tinatago sila, talagang magtatago sila sa concurrent resolution number 10 na adopted noong 1997. Na lang sir, panawagan po nila Speaker. Well, Speaker Martin Romualdez, ang panawagan ko lang naman sa kanya mag-ingat-ingat lang siya sa kamera. Kamukha nung napanood ko po nung nakaraan, yung nangyari kina Eric, di ba? Remember, yung kay Eric, Dr. Barton. Sabi ko nga, bilang nag-a-analyze ako, nakita ko na sana bago sila gumawa ng isang hakbang, pag-isipan muna mabuti. At higit sa lahat, Speaker, may pakiusap po ako sa inyo. Sana naman umabot po sa inyo to. Amuyin niyo po sana yung tatlo. Hindi ko papangalanan muna, yung tatlo lang. So, ayan sir, magandang araw sir. So ano po yung nangyari ngayon? Ano pong panawagan niyo po sir? Una po at gusto ko ipaalam sa inyo kung bakit tayo nandito dito. Ito yung panawagan po namin last December 4 na actually ang original ito si Eric Celis. Yung panawagan niya People's Movement noong December 4. So dumating kami at nakasagupa natin yung mga kabilang, diba? Now ito naman ipagpapatuloy lang namin doon sa panawagan ng People's Movement yung December 15. Nag-start ako nanawagan since December 4 until December 14 last kagabi. At hanggang nakasama natin yung mga vloggers, ay nininyahan natin yung mga grupo ng mga vloggers, mga kaibigan natin, yung si Ma'am Vivian Velez, si Sir Gigi Paras, I think hindi ko nakita si Sir Jay Sonsa, no? So, yun, ang layunin natin ito, isuportahan natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa walang basihang reklamo ng ni Congressman Franz Castro. So sir, gano'n mga ilan po tayo na pumunta ngayon dito? Well, masasabi ko kasi naubos yung t-shirt no? At yung iba wala pang mga t-shirt. As of now, yung t-shirt kasi is nasa 300. Yung pinamigay namin kanina dito, yung mga naka-white, At marami pa yung hindi nakakuha ng t-shirt. More or less, siguro, estimated ko. I not too much exaggerate that. I said 1,000, siguro mga 500. Nandito. Mga 500 siguro. Kasi ito pa yung pangalawang panawagan pa lang. Yung unang panawagan is December 4, konti lang kami, siguro mga around 20 lang kami. Ngayon, umabot na tayo ng hundreds. Siguro sa susunod, darami kasi alam ko, strike ngayon Yung iba nahihirapan pa sumakay. Opo. Diba? So, yun ang siguro naging dahilan. So sir, ano kaya mangyayari dyan sa kaso po ni President Duterte? Ikinaso sa kanya? Well, hindi ako prosecutor, hindi ako abogado. Opinion lang to, pwede mo nang pag-usapan dahil nasa prosecutor's office pa lang naman. Ito, sarili ko pong pananaw to. Kung pagbabasihan natin yung sinabi niya na France, komunista at mamamatay tao, well, kung tatanggapin niya na siya yon, na yung France na yon, napapatay siya, ina-accept niya siya yung France na NPA. Pero kung hindi niya tatanggapin yon, so hindi siya yung tinutukoy na France din. So, dalawang bagay lang yun. Either dismiss yan or either makulong siya. Si France kasi yun yung maliwanag, di ba? Na sinabi niya France na binanggit. At napapansin ko lang, naghahanap sila ng kanilang maibabato na panibagong ebidensya through yung pangalawang live ni Tatay. Doon lang sa namumulot ng mga ebidensya. Yeah. Sir, bakit po kaya parang grabe, pinag-iinitan nila ang mga Duterte ngayong panahon na ito? Well, nakita niyo naman, pinag-iinitan ng Duterte. Unang-una,
Nung kay Duterte kasi, pagka-corrupt ang gobyerno, kapag official, tanggal ka, sibak ka. Dito, pagka-corrupt ka, nakikita ko ito, pagka-corrupt ka, parang wala lang pakialam sa'yo. At may basihan naman tayo dyan. So yung masabi niyo po sa ano, yung meron kasing isang dating senadora sir na nawagan na mag-resign daw si VP Sara bilang Secretary ng Education. Well, ito lang masasabi ko dyan. Hindi natin papangalanan kung sino, pero kilala ko na yan. Ano? Ang masasabi ko lang sa kanya, tignan niyo muna yung nagawa ni Inday Sara bago siya manawagang mag-resign. Ang tanong, doon ba sa Department of Education may naitulong ba siya? Babalik ko rin tanong sa iyo. Ito na ba yan? So yan sir, anong masasabi niyo po sa, kasi balikan natin yung matagal ng issue to di ba? Yung about doon sa impeachment at confidential fund kaya Vice President Inday Sara. Well, doon muna tayo sa confidential right. Confidential fund. Sino ba nagbigay? Office of the President. Yes. Now, ang unang tanongin dyan, nasa konstitusyon ba ng batas yung pagta-transfer ng Office of the President? Now, sino ang nagpa-transfer niya? Sino ang nagpa-approve niyan? Which is the House Speaker and the Senate. Without the approval of the two hierarchy, hindi naman makakapag-transfer ang Office of the President to the Office of the Vice President. Now, ang tanong doon, mayroong pananagutan si Inday Sara? Wala. Kasi ang ginawa niya, sinunod niya lang yung utos to obey and follow what the Chief Executive and yung binigay niyang pondo sa kanya. Ngayon, kung magkakabalikan, kung nababalik ko mga 25 billion, well, ibabalik. Pero ang tanong, makakasumba si Inday Sara? No. Ang magkakaproblema yan, yung tatlong hierarchy. Yung Office of the Congressman, Speaker, Senate, at saka yung Office of the Executive, which is the Office of the President. Yung sir sa pinangan po ng impeachment. Well, impeachment, wala akong nakikitang impeachment. Kaya nga sila nagpapile ng mga kaso ngayon para meron silang maisakay, kaya nagpapile ng mga kaso ngayon just in case baka may makalusot. Kasi pag may nakalusot yan, yun ang gagamitin lang jurisprudence para magamit nila sa Kongreso at maisampa nila pagbotohan doon. Until na, wala pa naman ako nakikitang naisasampang kaso kay VP Sara sa ating mahal na VP Sara. Pangalawa, wala naman akong nakikita na ginawa pang mali ni Inday Sara kasi kung may mali yan, o di sana napatunayan na pipilay sila. As of now, until now, all of them are allegation.